Kumpara sa lider ng ibang mga bansa, malayong-malayo raw ang sinasahod ng Pangulo ng Pilipinas. Pero sa susunod na taon, posible raw na tumaas na ito oras na maaprobahan ang Salary Adjustment Plan ng DBM o Department of Budget and Management. Live mula sa Makati City, may report si Mark Zambrano. Mark? Sandra, pinag-aaralan nga ngayon ng Department of Budget and Management na taasan ang monthly take-home pay ng Pangulo ng susunod na administrasyon. Mula 120,000 pesos kada buwan, pinag-aaralan ngayon ng Department of Budget and Management o DBM ang bagong Salary Adjustment Plan kung saan gagawing 400,000 pesos na ang take-home pay ng Pangulo ng Pilipinas. 3 taon na ang lumipas mula ng doble ng sweldo ng Pangulo mula 60,000 pesos hanggang 120,000 pesos. Salary grade 33 ang pay level ng Pangulo na siya ring pinakamataas sa gobyerno. Salary grade 1 naman ang pinakamababa na katumbas ng 9,500 pesos. Sakaling maaprobahan sa Kongreso at maipasa bilang batas ang panukalang pagtataas sa sweldo ng ating Pangulo, papakinabangan lamang ito ng Pangulong mailuluklok sa pwesto sa eleksyon 2016. So we're waiting for a formal approval by the President of the proposed salary adjustment starting 2016. And once the President formally approves it, then we will meet the media to explain the features of the salary increase. But I'm not at liberty right now. Kung ikukumpara sa mga heads of state ng ibang mga bansa, malayong-malayo ang sweldo ng Pangulo ng Pilipinas. Sa ngayon kasi, sumisweldo si US President Barack Obama ng $400,000 kada taon. $260,000 kada taon naman ang sweldo noon ni dating Canadian Prime Minister Stephen Harper. Ang pinag-uusapan naman natin dito yung cost of living ng particular na bansa, no? Siyempre, yung sweldo ng presidente ng Pilipinas hindi mo pwedeng ikumpara sa Prime Minister ng Japan halimbawa o presidente ng Amerika, no? Magkano ba ang per capita income ng isang Hapon o ng isang Amerikano, no, kumpara sa Pilipinas? Ayon pa kay Professor Edmund Tayao, maaaring gamitin ang salary increase sa mga public servant bilang pangontra sa katiwalian. Kaya naman natin tinataas ang sweldo ng ating mga leader, no, ng mga opisyal ng gobyerno. Unang-una para meron silang incentive para gumawa ng tama, no? At bukod doon, maiwasan din yung paggamit nila ng posisyon nila para sa sarili nilang kabutihan, no? Sandra, bago pa man maisabatas itong panukalang ito ay mahigit 2 bilyong piso kada araw yan, Sandra, ang binabayarang buwis ng taong bayan para lang sa pagpapasweldo ng ating mga government officials. Kaya kailangan ng mas masusing review ang panukalang ito. Sandra? Mark, bukod sa presidente, paano naman yung sweldo ng halimbawa cabinet secretaries at iba pang sangay ng gobyerno? Pag-aaralan din yan, Sandra, no? Kasi meron nga silang tinatawag dito na bracketing, yung nabanggit kanina, no? Yung pinakamababa nga itong bracket 1, yung nasa 9,000 plus lang yung sinesweldo ng officials, at yung bracket 33 kung saan kasama yung Pangulo na nasa 120,000. So may range yan between the brackets at pag-aaralan nila which bracket ang kailangan ng taasan ng sweldo at yun namang ilang bracket na mananatili din ang pay grade, Sandra. Mark, ngayon pala may nagko-comment na, no, na yun daw mga kababayan natin na mabababa yung sweldo, yung mga manggagawa. Halimbawa, sila yung higit ang nangangailangan ng pay increase, sabi ng mga bumabatikos dyan sa panukala na yan, Mark. Tama ka doon, Sandra. No? In fact, yung mga reklamo nga ng mga taong bayan na nakausap natin kanina, kung dagdag pasanin pa nga ba pagdating sa buwis, itong magiging dagdag nga na bayad sa ating mga government officials, particular itong halos times 3 na mas malaking dagdag sa pay nitong ating Pangulo sa susunod na administrasyon. So, yan ang dapat pag-aralan dito dahil nga sa hirap nga doon ng buhay ngayon ay umaalma na itong ating mga taong bayan sa binabayaran nilang buwis sa ngayon, Sandra. Maraming salamat sa iyo, Mark Zambrano.